ang bagong Honda PCX 160 2025 standard version. Tara, alamin natin kung anong meron dito. It has a digital panel, same as old version ng Honda PCX 160. That's the standard version. Pero yung Road Sync version, ito naman yung kanyang panel. Dito naman tayo sa ilaw niya. Both headlight and taillight are LED. Pati DRL niya bago na design. So meron akong sample video kapag gabi kung gaano kalakas yung ilaw niya. Dito pala makikita nyo kung gaano kalaki yung sakop ng ilaw niya. The switches of standard version same as old. Dito naman tayo sa gulong. Meron siyang 110 by 70 by 14 with Nissin caliper and 220 disc. And for the rear, it has a 130 by 70 by 13. Nissin caliper and naka-disc brake na siya. Dito naman tayo sa engine. It has a single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled with displacement of 156.93cc, max power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM, and maximum torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Mapa-uphill or downhill hindi ka bibitinin sa power neto dahil 4 valves at equipped siya ng ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus to reduce emissions and increase throttle response. From the rear, it has a twin hydraulic shock absorber at syempre sporty muffler, and also the front suspension. It has a 31mm telescopic fork. After a few weeks sa paggamit ko sa kanya, ang napansin ko is napakaganda ng tono ng kanyang suspension. Mapa-bumpy roads, napakaganda ng play. At meron siyang fuel capacity na 8.1 liters. At kaya niya mag-consume ng 46 km per liter. Meron ako ipapanood sa inyo na video yung actual na fuel consumption. So naka 6.469 liters ako ng gas. Kasi ang fuel tank kasi nito PCX 160 is 8.1 liters. So nakuha niya is 212.6 kilometers. Ang total average niya dito sa kanyang panel is 33.6 per liter. So ngayon, ika-calculate ko kung ilan ang fuel consumption nitong PCX 160. Based sa manual calculate ko ng fuel consumption ng PCX 160, nakakuha siya ng 32.8 km per liter sa 212.6 km, may konting walwal at city driving. Again, city driving lang to mga pre hindi ko nasubukan pag long ride. Pero for sure, aabot to ng 40 km and up. Ganun naman talaga mga motor, pag nilong ride natin, mas tumitipid sila. So bali almost 3 weeks na sa akin tong PCX 160 from Honda Philippines team. So ginamit ko na sa city driving pero hindi ko pa siya nalolong ride. And ayun, all good siya. Unang-una pa lang yung kanyang suspension pinaka nagustuhan ko sa kanya. Ang kulay niya pala is matte gray or matte bullet silver. Hindi ko lang makita kasi madilim. Ayan yung kulay niya. Isa sa pinagmamalaki nitong motor na to is yung kanyang compartment. Meron siyang 30 liters, nakasya ang full face helmet, pero depende sa helmet yung mga pre. And also, nakakiles na rin siya. At sa kanyang left side pocket, meron siyang USB charger. And that's the all-new Honda PCX 160 standard version. Sa standard variant, meron siyang 3 colors. Vortex Red Metallic, Pearl Fadeless White, and this one, the Matte Bullet Silver. Colors available of Road Sync version, they have a 2 premium colors, the Matte Gunpowder Black, Metallic, and Pearl Fadeless White. For the standard version price is 133,400 pesos. And the Road Sync version is 154,900 pesos. Kayo na bahala mamili kung standard version or Road Sync version. So special thanks to Honda Philippines. Hindi ko man siya na ilong ride, pero sulit naman sa city driving dahil ginagamit ko siya pamasok sa school, pagpunta sa work, pamalengke. At isa sa nagustuhan ko dito sa PCX 160 is yung kanyang fuel consumption at yung compartment dahil marami kang mailalagay talaga dito sa luggage neto. At syempre, ang kanyang suspension, napaka-smooth sa mga bumpy roads. Nasubukan dito sa amin sa Bulacan. So paano, hanggang dito na lang mga lods. Thank you so much kung umabot ka man dito. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng any Honda stores na malapit sa'yo. Dahil pinagamit ako ng unit para matest ko actual ang bagong Honda PCX 160. Thank you and ingat. Bye-bye!